bayan. Kayong mga makakakita sa pagbubukang liwayway, malugod ninyo siyang tanggapin at inyong gunitain ang mga nabuwal sa dilim ng gabi. Ang ika-38 kabanata ng nobelang Nalimitang Hirit, ang prosesyon. Naririto ang ilang halimbawa ng talasalitaan, pagkalimbang o pagtunog, alpares o batang opisyal na militar, prosesyon o parada, garbo o magara, karosa o karwahe. Ang nakakatulig na paputok at sunod-sunod na pagdupikal ng mga batingaw ay nagbabadyang inilabas na ang prosesyon. Ang mga binata na halos lahat ay mayroon dalang sinding parol, kasama naglalakad ni Kapitan General ang mga kagawad, si Kapitan Tiago, ang alkalde, ang alperes at si Ibarra, at patungo sa bahay ng kapitan. Nagpatayon ang kapitan ng isang kubol sa harap ng kanyang bahay upang pagdausan ang pagbigkas ng tulang papuri o luwa sa pintakasi ng bayan. Kung hindi lamang sa imbitasyon ng Kapitan General, mas gusto ni Ibarra na manatili na lamang sa tahanan ni Kapitan Tiago upang makasama niya si Maria. Nangunguna sa prosesyon ang tatlong sakristan na may hawak na mga seryales na pilak. Kasunod nila ang mga guro, mag-aaral at mga batang may daladalang parol na papel. Ang mga agwasil na tinitini naman ay may dalang mga pamalo upang gamitin sa sinumang maniniksik o humiwalay sa hanay. Mayroon din silang kasama na namimigay ng libreng kandila para gamitin pang-ilaw sa prosesyon. Ang mga santong pinoprosesyon ay pinangungunahan ni San Juan Bautista, sumunod si San Francisco, Santa Maria Magdalena, Santiago de Alcala, at ang pinakahuli ay ang Mahal ng Birhen. Ang karo ni San Diego ay hinihila ng 6 na hermano, tercero. Inihinto ang mga karo at andas ng mga santo sa tapat ng kubol sa pagdurusan ng luwa. Mula sa tabing may isang batang lalaki may pakpak, nakabalot ng pangabayo, nakabanda at may bigkis ang lumabas. Pagkatapos ng bumigkas ng papuri ang bata sa wikang Latin, Kastila at Tagalog ay pinagpatuloy ang prosesyon hanggang sa matapat sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang lahat ay natigilan sa magandang pag-awit ni Maria Clara ng Ave Maria ni Gunod sa saliw ng kanyang sariling piano. Kung napatigas si Padre Salvi sa ganda ng tinig ng Maria Clara, higit na nakadama ng kalungkutan si Ibarra. Nadarama niya ang mensahe ng tinig ng kasipayuan ng kasintahan. Saglit na naputol ang pagmumuni-muni ni Ibarra nang paglalahanan siya ng Kapitan General tungkol sa imbitasyon nitong makasalo sa pagkain upang pag-usapan ang pagkawala ni Basilio at Crispin. Maraming salamat.